Hello, magandang gabi. So kagabi na topic natin si ano no si na topic natin si Maestro Ozzy nag-guest sa Off the Record. So nagkaroon ng backlash yung nagkaroon ng backlash yung content nila. Marami nga nagsasabi kasi nahuli yun si Maestro Ozzy na nagpapanggap doon sa kay Sir Nick Banayo. So yun yung confirm na talagang hindi totoo yung kasi ganito yan eh. Let's say mga kababayan ko, let's say ang pagkakakilala kay Maestro Ozzy isang manggagamot, isang maalam sa lihim na karunungan, 'di ba? Pero yung time na nahuli siya kay Nick Banayo na na nagpapanggap doon. At inamin niya din naman eh. Dahil do sa kalagayan niya, 'di ba? Inamin niya naman. Kasi hindi mo masisisi ang tao na pag naisip na gumawa siya ng peking gano'n. Kahit ako naranasan ko 'yun, gumawa ako ng fake na video. Kahit may layunin ako eh, 'di ba? Naranasan ko din 'yan na gano'n din ang sinabi sa akin ng tao. Pero yung kay Maestro Ozzy kasi gano'n nga dinahuli siya. Hindi mo kasi masisisi yung tao na hindi mo masisisi yung tao na mag-isip na magkaroon na ng doubt. Shit, paano yung mga nakaraang content niya? Totoo pa kaya yun? Diba? Kaya sinasabi ko sa inyo, importante kasi ang credibility. Yan ang wag na wag sisirain kahit anong mangyari. Kahit na mawalan ka ng views, kahit na basta hawak mo yung credibility mo. Diba? Kung sila ay may silver play button, may ikaw may credibility ka. Eh, ang problem, ganun nga nangyari, no? Sa di malaman dahilan ginawa ni Maestro Ozzy yun. Ewan ko, dahil lang daw do sa condition niya, di ba? I don't know kung valid ba na reason yon, kung bakit niya nagawa yon. Now, kung valid na reason yon, so paano pa yung mga yung mga nakaraang ginawa niya, hindi ba dahil din na naman sa condition niya yon? Kasi nagkakaroon na kasi ng question lahat eh. Once na nahuli ka eh. 'Di ba? So, ito nagpahayag dahil do sa backlash na nangyari. Nagpahayag ang Off the Record. Nag-post sila, no? Actually, piniem ko sila sa sagot ko na to. So, sabi ng Off the Record, marami ang nagrereklamo na mag-research pa kami ng mas malalim tungkol sa mga guests. Sinubukan naman namin, pero tandaan nyo rin, ayaw naming ma-affiliate sa isang bagay. Sinikap din naming huwag humusga. Marami na kaming na-interview na mga preso na nagkamali sa buhay pero binibigyan pa rin namin sila ng pagkakataong maikwento ang kanilang istorya. Kaya habang may mga taong maaaring may nagawang mali noon, paano nga ba namin mapapagpasyan kung sino ang i-interview at sino ang dapat i-exclude? Interesting ito para sa amin na malaman. Siguro pwede natin itong mapag-usapan sa comments, no? Ako, piniem ko yung ayoko nang mag-comment diyan sa baba, 'di ba? Pero piniem ko sila. Ang sabi kong ganon, magbibigay lang po ako ng side ko tungkol diyan. Yung mga preso na in-interview nyo, kasi sinabi niya dito, kinumpara kasi nila, marami na kaming mga presong na nagkamali daw. Sabi ng Off the Record. Sabi kong ganon, yung mga preso na na-interview nyo na nagkamali ay magandang content. Pare-parehas tayo natututo sa pagkakamali ng iba. Aminado sila sa kanilang nagawa. Ang tanging gustong mensahe lang na iparating sa majority ng viewers sana naiwasan mabigyan ng platform ang fraud. Para kasi pong natulungan nyo ulit siyang mag-build ng credibility para marami na naman po ulit maloko. Yes, I do agree sa panghuhusga part. Lahat tayo ay hindi perpekto. Lahat tayo ay makasalanan. Ngunit may issue tayong ipinaglalaban dito. Kahit ba naman ako pumatay ng 10 tao, kung issue ay manluloko siyang manggagamot, it doesn't change the fact na fraud siya. Nasa Diyos ang panghuhusga pero binigyan tayo ng common sense din para iwasan ang mga taong katulad nila. Simple research lang about him na
mababasa mo na yung inconsistencies ng sinasabi even dun sa mismong interview. Example, una daw, natutunan niya sa FB groups yung noong 2018, yung mga ginagawa niya. Then sa last part, minana niya na daw yung panggagamot. Yun lang naman. Ako din nagkakamali sa mga kinokontent kong katulad nyo. Pare-pareho tayong na lang na magtulungan para sa mga kababayan natin. Salamat po. Yun ang sabi ko. Now, nag-reply sa akin si Off the Record. Sabi niya gano'n, salamat po sa feedback mo. Naiintindihan ko po ang concern at humingi kami ng paumanhin kung ang nagdulot ng anumang hindi magandang impresyon. Ang layunin ng mga interviews namin ay may bahagi ang kwento ng tao, kasama ang pagkakamali nila. Wala namang highlight doon na pagkakamali ni Maestro Ozzy doon sa interview nyo eh. Hindi nyo naman natanong, okay lang sana kung sa interview nyo, tinanong nyo, paano yung mga nagsasabi sa'yo na peke ka daw? 'Di ba? Paano yung mga nagsasabi, kasi may controversial na nangyari, na ikaw ay nagpanggap daw sa okay sana kung ganun eh. Makikita natin ang side ni Maestro Ozzy tungkol doon. Pero wala kayong, as in pinakwento nyo siya, as na parang sinishare niya nung, parang siya eh, yung, parang propaganda niya sa sarili niya yung nangyari eh. Diba? Hindi naman, wala namang pagkakamali na natalakay doon sa interview eh. Diba? Ang layunin ng mga interviews namin ay bagong kwento kasama ang pagkakamali nila para magsilbing aral sa iba. Hindi namin intensyon na bigyan ng platform ang sinumang para manloko. Hindi namin mapagbasihan kung alin ang totoo at dahil hindi rin kami eksperto sa ganitong larangan, kaya nais namin masusayan pa ang research pagdating sa mga susunod na guests. Nais namin i-balance ito. Kung maaring po, since na-mention nyo rin po na debunker kayo ng mga fake spiritista at ghost hunter, nais namin mas palawakin na yung topic na nais mong i-share sa amin para maging awareness na rin ito sa iba sa posibleng collaboration na rin ulit. Salamat po uli. God bless. Sabi ni Off the Record. Yun lang naman ang sinabi niya kasi para daw maano yung pagkakamali ng iba. Okay lang sana kung naitanong nila na bakit yung yung sinasabi ng iba ka daw, fake ka daw, 'di ba? Wala eh. Parang anong nangyari, nagkwento si Maestro Ozzy doon. 'Di ba? At sinabi sa akin ng Off the Record, si Maestro Ozzy pala ang kusang lumapit sa kanila. 'Di ba? Siya pala yung kusang lumapit para ma-interview siya. So may hangad talaga si Maestro Ozzy na bumalik talaga. Kasi sinabi niya doon, 'di ba, kung mag-solo ka na lang kung O yung mag-100, suportahan nyo to. Mukhang okay naman tong platform na Hindi naman siguro pagkakamali yung kay Maestro Ozzy. Parang learning experience din sa kanila yun. Pero maganda itong channel na to. Mga professional yung mga nag-handle. Anyway, main content tayo mga kababayan ko. 'Di ba? Meron akong napanood dito sa misteryo na gusto kong pag-usapan natin. Wait lang Asan na ba yun? Yung nagre-upload ang misteryo ng mga yung mga dati nilang episodes. Ayusin ko lang yung yung audio. Yan, okay, sige. So dito sa Haunted Dormitorio sa Baguio. Tingnan natin nga ito, men. Ayusin natin ito.
Sa mga bago ha, ganito po kasi ako mag-react ng video eh. Isa ng institusyon dito sa Baguio City ang dormitoryong ito. Liban sa mga profesional na nagtre-training dito, marami na rin bakasyonista na kundi man pansamantalang tumira rito, ay tsak pamilyar din sa lugar. Tila naging kasama na sa kanyang atraksyon ng mga ghost stories na naging bukang bibig ng mga residente at mga turista ng Baguio. Ngayon araw na ito, pinoonlakang kami ng mga tagapamahala ng lugar para magsagawa ng paranormal investigation. Para malaman na natin lahat kung totoo nga ang mga kwento o kung puro haka-haka lang ang mga ito. Re-reply ako off the record ha, baka sabihin na naman ng iba. Meron parang hindi ko alam kung nakabitin siya. Basta meron siya doon. Ako si Ryan Eigenman. Buksan ang mga mata. Talasan ng pandinig. May narinig ako dun lumalaw sa out of order na room. Palawakin ang isip. Come on, if you're pissed off with me, do anything. Come on. To me, ha? To me. Dalang mundo ay nababalot ng misteryo. Absolutely, totoo yan. Kasi unang-una, hindi ko talaga nakita yung taong mo nakaputing yan. Mahigit 100 taon nang nakatayo ang isa sa pinakasikat na dormitoryo dito sa Baguio City. Ang mga Thomasites o yung mga gurong pinadala ng Amerika sa Pilipinas noong World War II ang unang gumamit sa pasilidad na ito. Noong panahon ng mga Amerikano, noong nagpakalat ng mga gurong Amerikano sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. What if nagpasakop na lang tayo sa US? Ano kayang kalagayan natin ngayon? Sa tingin nyo? Di ba mas maganda yon na teritoryo tayo ng US? What do you think mga kababayan ko? Kaysa ngayon, kung let's say part tayo ng United States, baka may snow tayo, no? Joke lang. At tuwing bakasyon, taon-taon noon, sa Baguio, no, sila ay nagsama-sama at ito ngayon naging Teachers Vacation Assembly. Nagsimula muna ito na mga tent nga lamang. Teacher training kasi yun, di ba? Mga gurong Amerikano sila. May mga profesor mula sa Amerika na pumupunta rito at nagbibigay sa kanila ng lektura sa iba't ibang paksa. Mula sa maliit na camping site, nagtayo ng iba't ibang pasilidad ang mga Amerikano. At di kalaunan, ang mga dating tent naging dormitoryo na. Ito yung teacher's camp. Tama. Base sa mga kwento, ang gusaling ito raw ang isa sa may pinaka-notorious na multo. Kakaiba raw kasi ang paraan ng pag-welcome nito sa mga bagong bisita. Isa si Jeremiah at ang kanyang mga kaibigan, ang ilan lamang sa mga turistang nakaranas ng kakaibang bakasyon sa dormitoryong ito. Naks, mga post nila, no? Maniwala ka naman. Ang dami kayang kwento. Saturday night po, after po namin manood ng TV, matutulog na po sana kami. Bibigla pong may naglalakad sa stairs. Alam po namin na walang tao sa building kasi po Saturday po, government po, wala pong. Tapos kami lang po talagang tao, 4 lang, tsaka isang guard sa baba. Meron daw ba? Diyan ba yung
Forward na natin sa investigation, ha. Tapos maya gumagano na. May kumakalampag na, may bigla na kumakalampag sa pintuan. Forward ko lang, ha, kasi doon tayo. Nung nakakita na rin ako ng gano'n na biglaan, parang sabi ko, totoo yata na may multo nga dito rin. Isa sa mga patunay raw na may nagbumulto sa lugar na ito ay ang letratong ito na kuha sa labas ng dormitoryo. Sa bandang kaliwa ng babae, may mapapansin na imahe ng taong. Oo nga, no? Anong tingin nyo dito? Mga kababayan ko. Ang nakaputi. Simple lang siya na photoshoot. Pero men, feeling ko ano to eh. Sige ha, wait lang. Ano ba sasabihin? Nung hapon, tapos nagulat na lang ako na biglang may taong nakaputi. Ang ginawa ko, una, tinawagan ko yung iba. Tinanong ko kung may nakita silang taong nakaputing dumaan. Sabi naman nila wala. Absolutely, totoo yan. Kasi unang-una, hindi ko talaga nakita yung taong mo nakaputing. Hindi, totoo naman yun. Pero kasi minsan, ang problem dito, kaya nagkakaroon ng ganyan. Minsan kasi, focus ka doon sa model mo eh. Diba? Focus ka doon sa model mo. Wala ka nang pakialam. I'm so sure kung kakaiba din ang itsura netong dumaan dito sa background na may tapis ng tuwalya or ano ba yan? Tuwalya ba yan or shawl na yan na tao? I'm so sure kung kakaibang itsura niyan, sasabihin mo na naman hindi mo napansin. Ito ba napansin mo? Yan tao na dumaan na yan? I'm so sure hindi mo rin napansin yan. Sasabihin mo lang napansin mo kasi common na tao. Ito lang kasi ay kakaiba. Kakaiba lang kasi itong nakuhanan mo. Kaya nasabi mo na hindi mo napansin na may dumaang ganyan. Pero in reality, meron yan. Nakafocus ka lang sa model mo. Kasi ibig sabihin may dumadaan naman talaga sa likod mo katulad nga nitong isa, di ba? Ano yan? Hindi mo lang napansin kasi nakafocus ka doon sa photoshoot mo. Tsaka okay lang sana kung walang taong iba dito. Yan lang, di ba? Yan. Tsaka sana maalala ko siya na dumaan all throughout dahil kakaiba yung suot niya. Pero hindi ko siya nakita. May pagkakataon na gano'n na akala mo wala doon pero nandun pala. Diba? Parang ganito yan, ano, may senaryo sa isang, nakita mo ba yung dumaan na, na, ito nangyari din sa amin na shoplifter, yung wala ako sabi ko doon sa cashier, nakita mo may dumaan dito yung shoplifter, yung buntis, dito sa harap mo. Sasabihin ng cashier, wala akong napansin, sir. Kasi nakafocus siya sa isang bagay sa pag-check out ng mga customer 'Di ba? Hindi mo naman laging mababantay. Parang ikaw, nakafocus ka doon sa pinipicturan mo. Wala ka nang pakialam sa paligid kung may dadaan na taong nakaputi, aso, pusa o kambing, 'di ba? Pero nung ni-review namin yung CCTV, nakita namin na dumaan yung shoplifter doon sa may bandang harap niya. Hindi niya lang talaga napansin. Diba? Hindi naman hindi kababalaghan yun. Ito nga kaya ay white lady na tila hindi matahimik. O baka naman may mas... Tsaka ang lupit naman ng white lady na yun, men, may uban. Mas malinaw na paliwanag ang siyensya sa mga pangyayaring ito. O sige, tingnan natin yung paliwanag ng Tagal naman ng nito, ng panakot na itong Forward nga natin. Ito gusto ko si Adam, skeptic to si Adam. So, andito tayo ngayon sa Ngayong gabi, lilibutin ko ang isa sa mga gusali na di umunoy may mga nagpaparamdam na kakaibang elemento. Gamit ko ulit ang thermal camera na siyang magre-record ng anumang pagbabago sa temperatura sa kapaligiran na maaaring tanda na may umaaligid na espiritu. Ang mga si Ana de la Cruz, sina Adam Reyes, Alex Angeles at ang psychic na si Ana de la Cruz ang magmamonitor kung may anomalya na makikita ang thermal camera.
Sa first floor ko sisimula ng paglilibot. Siyempre, si Ana de la Cruz walang mararamdamang makikita doon kasi nga thermal camera na yung gamit eh. Ito yung napapansin ko eh, pagka gumagamit na ng scientific equipment, wala na silang nararamdaman. So, andito tayo ngayon sa 104. There you go. Dito tayo sa 106. Dapat tinesting nyo kung may tao. Say 106, 106. CRT pa yung TV, no? Sunod kong pinuntahan ang second floor. Bagamat walang kakaibang presensya na pagpaparamdam, aminado ako na medyo kinikilabutan pa rin ako sa lugar na ito. Kunyari, mag-isa lang ako babalik dito ng 10 oras ng gabi. From what you can see naman sa footage na nakukunan natin, kahit sino naman nasa tamang isipan, matatakot rin dito eh. Huli kong inakyat ang third floor. Diyan lang kaya. Diyan lang kaya. Minabuti ko na lumayo sa mga kasama kong cameraman para wag maistorbo ang mga ligaw na espiritu kung meron man dito. Okay, medyo nagulat ako sa sarili kong anino, pero okay lang. Hindi siya yung thermal camera na nag-iiba ang kulay, yung nag-orange pagka, lumang thermal camera yung gamit nila. At samantala akong tumigil dito para imbestigahan kung may magpaparamdam sa akin dito sa third floor. Una na kayo bumaba, iwan niyo ako dito. Baba na kayo. And then, hopefully, we'll see kung ano yung mangyayari pagka wala na akong kasama dito. Parang may narinig ako dun gumalaw sa out of order na room. Pero hindi ko naman mapasok kasi nakalock. Parang may nakita lang akong aninong gumalaw dun sa may taas ng fire exit. May naririnig talaga ako dun sa Talagang may naririnig akong parang gumagalaw dun sa 208. Or dun sa kwarto na out of order. Medyo bababa na ako. Pero hindi lang pala ako ang may kakaibang karanasan ng gabing iyon. Pagbaba ko sa first floor kung saan nagmamonitor ang paranormal investigators, naabutan ko si Alex Angeles na di umano'y biglang sumakit ang ulo. Nakaramdam din daw si Alex ng kakaibang init ng kanyang katawan. Anong Alex? It's not just a cold. Like basically what's happening now, medyo sumasama yung pakiramdam ni Alex kasi alam naman natin yung ugali ni Alex, siya yung medyo aggressive. Bakit walang reaction si Ma'am Ana de la Cruz? Did not have a fever. Just took my aspirin. 28. 29. Rising temperature 33. 33.1. Stable at 33.1. No movement from the bell. Ang bilis umangat at bumaba ng temperature niya. Matapos i-monitor ng paranormal investigators na sina Alex at Adam, pati ng psychic na si Ana ang mga nakunang kong video sa aking paglilibot, susubukan naman nilang makiramdam kung meron kayang mga nilalang na maaring hindi nahagip ng thermal cam. Unang nilibot ni Ana ang thermal cam. Yan, sige. So ito yung gusto ko mangyari. Dalawa yung psychic nila, di ba? Magko-cross-check silang dalawa kung ano yung...
nung lumilibot yung thermal cam, wala siyang masabi, no. Ngayon siya na tingnan natin. Ayan na, sinasabi ko. May ano dito ha, may espiritu dito, pero wala siyang muka. Dito. Meron dito. Halo-halo ang nandito. Hindi ba ma-offend yun? Yung wala dito, tapos tumatapat na yung kamay mo sa mukha ng espiritu. Na, meron dito. Wow. Di ba parang offensive yun, di ba? Pag ginaganon-ganon mo. Dami. Dalawang nilalang umano ang tumawag sa pansin ni Ana. May babaeng puti doon, pero wala siyang muka. Ayaw lang nila na napapakalaman itong lugar na to. Pero merong isa doon na anino siya, na hindi ko alam kung anong klaseng ano siya ha. Meron doon no, parang hindi ko alam kung nakabitin siya, basta meron siya doon. Ayaw niya magpaano eh. Waring mga tagapagbantay raw ng dormitoryo ang mga nilalang na naglalagi rito. Ayaw niyang puntahan yung lugar na yon kasi parang kanya yon eh, sa akin lang to. Ayaw lang nila nung ginagambala sila. Hinihintay ko masuka to eh. Yun lang. Uy, may ano? May orb. Tine. May ingay yun. Yun lang. Yun o. Di ba orb yun o? Alikabok. Kaya si Sir Alex. Sumunod naman mag-imbestiga si Alex sa first floor gamit ang kanyang Tibetan bell. Check nyo lang yung bandang end ng corridor, ha? Pinahatid din ni Alex ang ilang piraso ng papel sa ilang piling lugar para magamit sa pagtatawas. Ayon sa kanya, ang 3 kwarto na 118, 106 at 104 ay kapwa raw na may namamalaging mga nilalang. Banyo. There's something there. Shit. Maganda to. Weird ang first floor. At saka it's already giving me a headache. Ang galit na yata sa akin. Sorry. Para makilala ang mga sinasabing kakaibang nilalang na naririto sa dormitoryo, sinimulan ni Alex ang pagtatawas. It's a face. On this end, parang babae. Saan po to, sir? 106. Sabi kong parang may nagtatago. Look like a 15-year-old girl. Bata, oh. Medyo matangos ang ilong niya ng konti. At, paano nasabi yun? Is the fact parang... Yeah, sorry. Pakita ko sa inyo. Asan yung parang 15-year-old girl dyan? This probably might have taken place there. Tila naniniwala raw ang mga espiritong residente ng dormitoryong ito na sila ang nagmamay-ari ng lugar at ang mga taong nakikituloy ay pawang mga dayo lamang. The funny part, one time... May dala-dalang timba yung white lady. May para message pumasok sa utak ko. Ang sinasabi, bakit natin sila hino-haunt? So sabi ko, so feeling ko, I think they're looking at it at the other way around. Hino-haunt. Sa pananaw nila, sila ang tinatakot natin, while in fact, in this dimension, sila ang natatakot sa atin. Sa tulong ng compass, kinetic bell, at si Sir Adam, maaari raw makumpirma ng paranormal investigator na si Adam Reyes kung meron ngang nagbumulto rito o pawang kathang isip lamang ang naranasan ng mga tao sa sinasabing haunted na dormitoryo. Hindi ako magugulat kung marami silang marinig dito. It's because pag tama ng sound waves dito, pag naka-open dito, pwede mag-reverberate. Makarinig sila dito sa loob ng mga bagay na ano no?
Party pooper to si Adam Reyes. Ang mga yabag na pinaghihinalaang paranormal ay normal lang daw dahil sa yari ng sahig. Normal lang yun, especially pag kahoy ang sahig. Normal lang. Oo, yan yung matagal ko sinasabi dito. Yung bahay namin sa Mindoro, kahoy eh. Yung may naririnig din talaga akong ganyan. Yung parang siya. Makarinig ng naglalakad dahil nagko-contract. Pati mga maid namin naririnig din yun eh. At saka nag-expand ang molecules ng sahig. Para mapatunayan kung may mga multong ang nagagalit kapag may nag-iingay, sinubukan silang hamunin ni Adam. Ito yung minsan gusto kong gawin eh. Kaya lang, alam mo na, pinagbabawalan din ako ni Sir Ed ng ganyan. Ako din naman, nagkakaroon din naman ako na malay mo, totoo nga din naman. Di ba? Pero ito yung gusto kong gawin minsan. Kasi, minsan you have to break the limits eh. Go beyond the limits para talagang ma-prove yung isang bagay. Blah, blah, blah. Hello? Ow! Come on, if you're pissed off with me, do anything, come on. Sa kabila ng mga panunuya ni Adam, mukhang wala naman kumagat sa kanyang hamon. Ang litrato na kuha ni John, pinasuri namin sa photographer na si Stephen Pechon. Parang if you would look at the picture, what's the problem? Nandiyan naman siya. So hindi siya scary talaga. Pag nakita mo, hindi mo i-explain sa tao na wala yan, yun ang kinunan siya. So, yun ang factor na tinitingnan natin. Original raw ang litrato at hindi dumaan sa anumang photo editing or manipulation. Let's say, okay, naniwala na tayo na nandiyan na talaga yung image. Pero nung kinapture siya, sinasabi nung photographer na wala talaga yung taong yon. Ang 50-50 in a sense kasi yung image na to, kung siya ay maging supernatural being, supposed to be, kahit sana may konting hollowness o transparency yung nakikita mo. Kasi, pero eto, may wala siyang true na vision kang nakikita. Talagang as in, buong buo siya. As in, parang live, parang live flesh siya, nakikita mo siya. Sa kabila ng sabi sa inyo diba? Sabi sa inyo hindi lang napansin yon, may mga pagkakataon talagang ganon na akala mo wala. Nakakatakot na lugar sa Pilipinas, wala pa rin tigil ang pag-akyat ng mga tao rito. At sa kabila ng masusing investigasyon na isinagawa ng ating mga eksperto, hindi natin lubos na masabi kung meron o wala ngang mga multo rito. Pero para tuluyan ng maiwasan ang mga di ka nais-nais na insidente, iwan na lang natin ang ghost hunting sa mga eksperto. Sa halip, namnamin nyo na lang ang ganda at ang klima sa nating Home by the Clouds. So yun lang, mga kababayan ko. So, okay ba ang episode natin ngayon? For me kasi, yung Baguio kasi, madami kasing kwento na dyan eh. Siguro isa ring factor yung weather, no? Tapos yung history niya, during World War II, naging active na yung lugar eh. Tapos, yung Diplomat ba, Castilla ba yon or World War II din? Yung sa Diplomat Hotel. Anyway, so yan lang po muna ang ating mapag-usapan ngayon. Maraming salamat. Bye-bye.